Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Andito na naman tayo. Babalik po ulit sa inyong kahanginan natin sa buong mundo sa pamamagitan ng social media. Ito po si Toto Tirador. At ating po pag-usapan sa ngayon ay walang iba kundi yung endorsement. Unang pagtatalakay ko ito sa mga isyu patungkol po sa mga pinili ng Iglesia ni Cristo na kanilang suportahan sa darating na halalan. So ang ating pag-usapan muna sa ngayon, ladies and gentlemen, ay yung tungkol sa pinili ng Iglesia ni Cristo na tatakbo pagka congressman sa aming bayan sa South Cotabato, sa 2nd District ng South Cotabato. Alam mo, siya yung inendorso ng Iglesia ni Cristo dito para sa halalan sa 2025. At siya po, ang pangalan niya po ay si Dinand Ledesma Hernandez. At siya po ay dating congressman na natalo sa pagkagobernador at babalik sa politika, at ang ruta na ginamit niya ay tumakbo siya ng pagka-congressman sa kanyang mithiin na makabalik sa Kongreso. Ang kanyang kalaban ay yung kasalukuyang congressman na si Dr. Peter Miguel. So isang doktor na magaling magtuli, na kasi kilala siya sa kanyang mga medical mission na panay tuli. Pero siya po ay espesyalista ang alam ko, espesyalista siya isa sa espesyalista niya yung may vertigo. So, siya ay naging isang espesyalista, sikat na doktor noon sa Asian Hospital, at isa sa pinakasikat niya naging pasyente noon ay si Fidel Valdez Ramos, na presidente noon ng Pilipinas. At si Fidel Valdez Ramos ang convince sa kanya at nag-inspire sa kanya na bumalik siya na pumunta siya sa politika, sundin niya ang yapak ng kanyang tatay na si Fernando Q. Miguel. Anyway, ito po si Dr. Peter Miguel po ang kalaban nitong congressman na tinutukoy ko na pinili po siya na endorsuhin ng Iglesia ni Cristo. Wala naman akong sama ng loob sa Iglesia ni Cristo, kundi medyo tampo lang, no? Ang Iglesia ni Cristo ay kilala din niya sa matibay yung paninindigan nila. Pag sinong inendorso nila, mali man yan o hindi, tuloy-tuloy. Naalala ko si Kaper Silapid na aking kliyente na nagsalita noon sa akin, umiyak siya. Ang gusto niya noon na maibuto, mapili ng Iglesia ni Cristo ay si Mayor Alfredo Lim. Pero ang pinili ng Iglesia ay si Erap Estrada sa panahon na ng halalan. Umiyak si Mr. Percy Lapid noon, hindi niya rin pwedeng suwayin ang endorsement, ang sugo ng kanyang simbahan. Pero umiyak man siya, at nakita ko siya, umiyak siya sa harap ni Mayor Lim na sinusuportahan niya kasi sobrang-sobra siyang believe sa kind of good governance na pinapakita ni Mayor Alfredo Lim noon. Naalala mo pa noon yung mga spray painting ni Mayor Lim noon sa mga bahay ng mga adik. So yan po isa sa kinagustuhan ni Anhing Percy Lapid sa panahon na yun. So iyak na iyak si Kaper Silapid. Sabi naman ni Mayor Lim sa kanya, huwag mo suwayin kung ano ang sa inyong simbahan, sundin mo yan. Never mind, isa lang ako. Hindi po nawawala pagkakaibigan natin at paghanga ko sa iyo kung sinunod mo yung utos ng simbahan mo. Binoto nga niya si Erap. So, ganun po. Lagi, binibigyan ko lang kayo ng konteksto kung ano yung Iglesia ni Cristo. At matibay po ang Iglesia ni Cristo. Sakasakali, habulan ng labanan sa mga kukunti-kunti diferensya sa butuhan, lamang na kapag may suporta ka ng Iglesia. Ganun po yun. Sa ngayon, ang tatalakay namin, yung sinuportahan ng Iglesia ni Cristo sa aming bayan, sa South Cotabato, sa 2nd District, na kung saan ang sinuportahan nito ay yung dating congressman namin na si Ferdinand Dinand Hernandez. Ito po si Ferdinand Dinand Hernandez, ito po ang naging ugat kung bakit ako na-disbar. Okay,
siya ang sa likod ng tao na nagsampa na disbarment laban sa akin. At siya rin ang tao na sa likod na kumausap kay General Bantag. At si General Bantag po ang napunta sa aking kaalaman, siya po ang naglatag ng mga budget para nagsabay-sabay labas ang desisyon ng Integrated Bar of the Philippines na pinaparusahan nila ako na maraming kaso na na ako'y dapat suspendihin or whatever. But still, I am proud to the whole world that I am one of the only few lawyers na kung saan ang disbarment cases laban sa akin ay sinampa ng kalaban. Wala pa pong disbarment case na nisampa sa akin ng aking naging kliyente. Ibig sabihin po, yan po ang aking may pagmamayabang. Mayroon po akong record na ako po'y tapat sa mga kliyente. Kahit ano man ang mangyari, kung sa sinabi pa ng mga Cebuano na magkinaunsa man, dampig lang gihapon ko sa akong mga kliyente. Bisag sabi ng Tagalog, kahit patiwarik pa ako bitayin, mananatili pa rin ako sa aking kliyente. Ganun po ang aking pinaka gold medal ko. Kaya dahil sa gold medal ko ganun at sa aking pagmamahal sa bayan ay nagsampa po ako ng criminal case na plunder laban kay Ferdinand Dinan Hernandez. Kaya ang kanyang kasama na sinampahan ko rin ng kaso ay nagsampa ng kaso laban sa akin na ipadisbar ako sapagkat daw hindi daw siya chairman ng Bids and Awards Committee, and yet nilagay ko siya na chairman. Marami akong ebidensya na chairman siya. Ang problema ko lang, hindi ko maintindihan bakit itong si Attorney Hilbert L. Makatangay na siyang presidente ata sa ngayon ng IBP sa Batangas. Bakit ka naman, kaibigan, nagdesisyon na nagsinungaling ako nung sinabi ko na si Jackie A. Lau, na isang lalaki yan, Jackie A. Lau, Maranao ito, na sinabi ko na siya ay chairman ng Bids and Awards Committee nung nangyari yung mga nakawan dyan sa DSWD Region 12 noong panahon ni Duterte sa kasagsagan ng giyera sa Marawi. So, kahit hindi totoo ay dinesisyonan ni Hilbert L. Makatangay na nagsinungaling daw ako na hindi raw totoo na sinabi ko sa aking reklamo na si Jackie Ilaw ay chairman ng Bids and Awards Committee. Despite the evidence I submitted, ang pinablis ng Philippine Center for Investigative Journalism sa kanilang post, hanggang ngayon mababasa mo sa May 25, 2018 na post na nakasulat doon sa PCIJ. Bisitahan nyo po pcij.org. I-search nyo po yung 12 billion bounty, 12 billion na ginastos. Blows a billion, DSW12 blows a billion doon sa kontrata may relasyon sa pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng giyera sa Marawi. Despite may evidence, ito hindi kinausap nila ni Bantag, itong mga tao sa IBP. Kaya nag-decision siya sa factual finding niya na ako raw nagsinungaling. Because of that factual finding, hindi pwede baliin ng Supreme Court. Kasi dahil yan ang finding niya, hindi baliin ng Supreme Court, pinarusahan ako ng Supreme Court ng dapat reprimand. Kaya lang, mayroon akong earlier case na nasuspindi ako, binagsak nila ang disbarment. Kaya po, yan po naging dahilan. At itong aking tatalakay ngayon na sinuportahan ng INC ay kumakandidato ngayon, ilatag ko ngayon ang isa pang katotohanan. Maliban sa pagnanakaw niya ng 226 billion pesos mula sa pag-overprice ng mga food supplies na ibibigay ng DSW12 papunta sa mga biktima ng giyera sa Marawi, ay kasabot niya dyan yung kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez. Ito naman, ibubulgar ko na ngayon ang kanyang pamiki ng perma ng isang tao na no read, no write. Hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat, pero nakakapirma. Piniki niyang perma nung taong yun. Maagaw lamang ang lupa na una 3 hectares. Ngayon, na bandang huli, yung inagaw niya rin, pinadaan niya sa kanyang kapatid na si Cristina Ledesma Hernandez 3 pesos
Bago dyan, nilagay sa pangalan niya. Ito po si Ferdinand Dinan Hernandez. Umaapil ako sa Iglesia ni Cristo, baka pwede nyo pa pong baguhin ang inyong endorsement kay Mr. Ferdinand Dinan Hernandez. Siya po ay certified thief, certified corrupt person. Ito, ipapakita ko yung tatalakayin ko, bawat talakay ko, bibigyan ko ng supporting evidence. At bakit ko nasabi na siya ay namigay ng perma ng tao para lamang makuha niya ang lupa. Okay? O kayo mga taga Coronadal, kayo mga taga Tantangan, bayan ng Tantangan at bayan ng Banga, makinig po kayo. Ito po sa district din sa South Cotabato na pinili ng Iglesia ni Cristo na ibuboto ay si Dinan Hernandez. O ito po, may isang lupa, iangat ko. Yan po ang titulo. May isang lupa na nakapangalan kay Gerardo Obiñeta. Halos 11 hektarya po yan. Halos 11 hektarya at binigay sa kay Mr. Obiñeta noong 1950s pa. Binigay sa kanya kasi isa siya sa mga pioneer na tumira sa Coronadal sa panahon na nanggaling siya sa Iloilo. Yan ang binigay ng pamahalaan ni Magsaysay sa kanya para tumira siya sa Coronadal. Tapos, dahil sa do-right siya, ay sinamantala siya at umabot sa panahon ni Marcos nang pumasok si President Marcos at nagpalabas ng Presidential Decree 27 ay tinakot siya nung nanay nitong congressman na to na si Annabel Hernandez ay para kunwari palabasin na binenta sa kanya para hindi makuha ng agrarian reform ang lupa nila. Kasi noong araw, 5 hektarya o 7 hektarya ay may iwan sa may-ari, tapos ang ibang sobrang lupa ay ibibigay sa mga walang lupa na mga benepisyaryo ng agraryo. So, yung nangyari dito, yung nanay niya, 2 beses na gumawa ng deed of absolute sale. Una, deed of absolute sale ay pinirmahan noong January 25, 1980. At pinalabas na pinirmahan ni Gerardo Obiñeta at binenta sa kay Aida pala, hindi Annabel. Aida Ledesma Hernandez. So, pinalabas na binili niya noong panahon na yon ng 80,000 pesos. At para mapatunayan na hindi totoo yung bentahan, ay gumawa ng affidavit yung Aida Hernandez na may petsa rin na January 25, 1980 rin, parehong petsa na sinasabi sa affidavit na hindi na nagbayad lamang siya ng 10,000 piso at hindi 80,000 pesos. So, next, pangalawang deed of absolute sale, the same lot. Kunwari, pinalabas niya na ibenta uli, na ibenta kay Annabel Aida Hernandez. Pero hindi, the same lot, ibig sabihin, binenta sa'yo 2 beses, anong klase? So, dito naman ay pinalabas na ang binenta daw sa kanya ay 6.5 hectares na lang, hindi na 10 hectares. So, ang petsa na pagbentahan ko no, May 30, 1981. Okay, so next, para siguro mangyari, ikan ko to, para masundan yung kwento ko. So, iyan ang titulo, nakapangalan, iyan ang Homestead Patent in Award. Nakalagay po Gerardo Obiñeta ng kapangalan. So, ito, pupunta tayo sa unang deed of absolute sale. Ito po yung deed of absolute sale. Yan. Deed of absolute sale of a parcel of land. No allment by this presence. O, yan. Nakalagay dyan, binenta between Gerardo Obiñeta at saka Merito Torquata Harulan at saka residente ng Coronadal, South Cotabato, binenta kay Aida L. Hernandez. Oh. Ngayon, nakalagay dito, yung lupa, a parcel of land, lot 201, PLS 246-D, situated at Marbel, Coronadal, South Cotabato, Philippines, bounded on the northeast by road, on the southeast by lot 202, PLS 246-D, on the south by Farm Road, and on the northwest by lot 200, PLS 245-D, containing an area of 108,000 halos square meters, halos 11 hectares. Tapos, the vendor's title of ownership thereto being evidenced by original certificate of title. OCT pa yun, 2386.
or P-3893. That for and in consideration of the sum of 80,000 pesos, Philippine currency, a receipt of which amount is hereby confessed. O yan. Na ibinenta ko, no? Ang ibinenta yung 75, sold to Aida Hernandez by lot please containing an area of 65,000. Ibig sabihin, binenta 65,000 ni Hernandez pala. 65,000 square meters. Okay? Hindi, 65. 6.5 hectares eh. So, 6,500. Okay, anyway, 65,000 65,000 square meters. Anto in favor of Bendy. Yung pinalabas, ito may petsa January 1980 at ang pirma nitong lalaki, ang sealer daw, Eduardo Viñita. Tandaan yung pirma na yan. At saka pirma Aida Hernandez. At saka pumirma sa baba yung asawa ni Viñita, si Torquata Hurulan. So, yan ay pisa. Tapos ito may affidavit si Aida Hernandez, nakasabi dito na on 25th day of January, the same date of ng pagbenta, ay sinabi niya dito na nagbayad lamang siya ng 10,000 piso. So ito po ang binanggit niya dito. Okay, saan na ba tayo? Acknowledgement pala yan. Ito ang affidavit. Ito ang affidavit. That I, Aida Hernandez, Filipino, that I am the Bendy, tapos sinabi ito, that there is total consideration for the purchase was 80,000, that I hereby acknowledge, however, that I am still indebted to the vendor, Gerardo Obiñeta, 70,000 pesos at 10,000 lang binagay niya. The amount of 10,000 Philippine currency to be paid upon the signing of the deed. So pagpirmahan ng kontrata na bayad sa 10,000. At pagkatapos, about March, ibig sabihin 3 months later, magbabayad sa 30,000. Pagkatapos another June 30 naman, additional 20,000 sa magiging 60. At saka the amount na ibigay sa August 1980, 20,000 para makompleto ang 80,000. So, ibig sabihin, in-acknowledge na 10,000 lang. Tapos, magtataka ka naman. Pagkatapos naman na nangyari, panibagong deed of absolute sale, the same lot, the same portion of lot, ibinenta din sa the same person, ng the same person. So, para sila ba? Ganon din. Kumbaga, nangyari, 2 beses mo binenta sa tao na unang bumili sa'yo ang isang lupa. This time, sinilagay din na 80,000 pa rin ulit. So, yan po, ganon ka. Pag makita mo, hindi po pwede mangyari na 2 beses mo ibenta ang lupa. Pero naibenta. Yan ang itong sinuportahan ng iglesia ni Cristo. So, ngayon, dito naman, ano nangyari kasunod? Sa kasunod, makikita natin sa may panibagong deed of absolute sale na nakuha namin dokumento sa Registry of Deeds. Lumalabas dito na binenta naman the same lot, the same 6.5 hectares, hinati mo sa dalawa sa 3 hectares at saka 3.5 hectares. Binenta naman din, si Obiñeta na naman ang pumirma para ibenta sa anak ng Aida Hernandez. Na yung anak na yun ay si Ferdinand L. Hernandez na yung congressman namin dati na nakaraang termino. So, ibinenta, dito, nilagay ang kahalaga ay ang halaga ng pagbenta 30,000 square meters ang pabor ang presyo sa pagbenta ay 20,000 pesos. Grabe. Oh. Noong una, ang presyo 80,000 sa 2 lote. Ito sa 3 hectares 20,000. Ibinenta ni Obiñeta pa rin. Biro mo, binenta niya ng 2 beses na sa isang tao kay Aida Hernandez. Tapos ibenta ulit ko ni Obiñeta sa anak ng pinagbentahan niya. This time, 20,000 pesos ang 3 hectares. Ito yung ang petsa naman ay 8 October 1985. So, tingnan mo, ayan. Ang perma na to, tandaan niyo po, 1985 yan, mayroong nakalagay na na notaryo ang nagnotaryo si Attorney Jesus Landero. Okay? Kuno. Next, another 3.5 hectares ay binenta naman sa kapatid niya na si Cristina. Ito yung dinubukan. Ito po ang dokumento. So, pinapalabas dito na binenta ng halagang
ano to? 20,000 ulit. Pero this time, 3.5 hectares. Yan ang mangyari. Tapos the same date, 1985, October 8. Yan. At tapos may perma dito kuno si Eduardo, si Gerardo Obiñeta. At dinotaryo pa rin ni Jesus Landero na abogado. Okay. So ngayon, ibig sabihin, may sitwasyon tayo na naibenta ni Gerardo Obiñeta kay Aida Hernandez ng 2 beses, 1980 tsaka 1981. So, the same portion of land. Tapos, may anak kasi si Aida Hernandez, ang pangalan ay Ferdinand Ledesma Hernandez at saka Cristina Ledesma Hernandez. Binenta, hinati yung 6.5, naging 3 hectares sa isa, ang isa 3.5 hectares. So, binenta ron. Ang nangyari, the same person pa rin nagbenta, pero pangatlong benta ni Obiñeta. This time, sa mga anak naman ang pinagbentahan yung una. Ang unang pinagbentahan, 3 hectares, si Ferdinand Ledesma Hernandez na dating congressman namin sa District 2. Pagkatapos, ang 3.5 binenta naman sa kapatid niya na si Cristina Ledesma Hernandez. So, this time, itong lupa na naibenta, kunwari, doon kay Cristina, ay binili niya na punta na kay Ferdinand Hernandez. Kumbaga, na-kompleto na 6.5 hectares. Ito po yung lupang ito, mga kababayan ko dyan sa Marbel. Ito po yung makita mo, yung lupa na kung saan nakalagay po ang Congressional District Office niya. Na dyan po ang bahay niya sa ngayon. Okay? So, yan po ang ebidensya. Ngayon, paano ko sasabihin na peke? Ito po, meron tayong sertifiko na nagpapakita. Ito ang ebidensya. Binigyan ako ng certificate o certification ng Regional Trial Court ng Sorala. Ito, basahin nyo. Certification, Republic of the Philippines, Regional Trial Court, 11th Judicial Region, Branch 26, Sorala, South Cotabato. Certification. This is to certify that the document denominated as deed of absolute sale executed in favor of Maria Cristina Hernandez and Ferdinand Hernandez, allegedly ratified before Notary Public Johnny P. Landero, dated October 8, 1985, under document number 303, page 9, number 61, book numbers 15, series of 1985, as contained in the letter request of Gregorio C. Paradero Jr., dated August 27, 2001, cannot be found in the notarial files of the record submitted by Attorney Johnny P. Landero to this court. Ibig sabihin, kung hindi nakita, peke ang perma. Pineke nilang perma. So ito na ngayon ito, declaration of real property na sa pangalan na nila. So, ganun po kasimple ang nangyari po, ladies and gentlemen. Ito po yung sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung bakit kung nag-research ba ang Iglesia ni Cristo. Tapos, at least ako mayroon akong ebidensya ipapakita sa inyo para ipakita na talagang magnanakaw itong isang taong ito. Please lang, inaapila ko po sa inyo, Iglesia ni Cristo, ang kapatid po ng nanay ko na abogado, si Bernardo Catalunya, Katoliko Catalunya, ay abogado po ng Iglesia ni Cristo at siya po ay kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Davao City. Ang kanyang asawa na si Auntie Baby na nagtatrabaho, manager noon sa Eagle Broadcasting Corporation dyan sa Davao City. So, ibig sabihin, ganun po kalalim ang connection namin sa Iglesia, although hindi ako Iglesia. Pero ang aking tiyo, bago siya namatay, abogadong libre po siya ng lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan sa Davao City. Yan po ang aming record sa Iglesia ni Cristo. Kaya siguro naman in consideration of the service of the brother of my mother na si Attorney Bernardo Katoliko Catalunya na CPA rin, kagaya kay Glenchong, kagaya kay Attorney Respicio, ay dapat sana rin mabigyan din ng galang o respeto ng mga kapwa-member niya, kasapi niyang kapwa sa Iglesia ni Cristo dyan sa Davao City. Na matawagan naman, pwedeng i-reconsidera itong pagbibigay niyo ng endorso sa isang tumatakbong congressman na magnanakaw naman. Klarong-klaro na nang agaw pa ng lupa. May ebidensya ako. Ganun po ang aking pakiusap. Tingnan niyo naman ulit po. Hanggang dyan na muna tayo at mag-shoutout na muna ako. Kay Helen Bagyo, Naimbag Rabim sa mga kabsat ko, Mayap Bingi sa mga kabalin ko, Masanto Silabi sa mga kapwa ko Pangasinense, tapos
Sa mga Ilonggo, maayong gabi. Sa Cebuano, maayong gabi. Sa mga taga Bujol, kung saan ang aking asaway nang galing, maayong gabi. Sa mga taga Negros Occidental, maayong gabi. Negros Oriental, sa Quijor, sa Camiguin Island, maayong gabi kaninyo. Sa Cebu, sa Samar, Leyte, maupay nga gabi. Sa Bicol, mga Bicolano, maray na banggi. Sa mga Surigao nun, kung saan namatay yung Espanyol na ang tinuturo sa isa sa nag-utak daw diyan ay si Elry Villapuerte. Yeah? May maradyaw nga duyom sa inyo hurot. Sa mga taga Northern Mindanao, Agusan, Surigao, papunta sa Misamis Occidental, Oriental ay maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga Sambuangueño na mga Chabacano ay buenas noches, amigos y amigas. Sa mga taga Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, maayong gabi kaninyong tanan. Sa Barm, sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, mapya magabi sa inyo langon. Sa mga Tausog, dyan sa Basilan, sa Sulo, sa Hulo, sa Tawi-Tawi, Marayaw Dum. O sa mga taga South Cotabato, North Cotabato, maayong gabi sa inyo tanan. Sa mga Ilocano dyan, naimbag rabim. Sa mga Kapampangan dyan sa South Cotabato, ay mayapabingi. So, sa marami mga Batanggenyo dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos, lalo na sa Coyapo, marami kaming mga kamag-anak niya na Sintino, sa New Coyapo, barangay New Coyapo sa Tantangan. Huwag niyong kalimutan, huwag niyong iboto ito si Ferdinand Hernandez. Yan lang po pakiusap ko, kahit na pinapakiusap ko sa Iglesia ni Cristo, for the first time, baka pwede ako mag-apila, pwede niyo baguhin ang inyong endorsement. Huwag naman ito, maghanap na lang kayo ng iba, huwag na lang po ito. Hanggang dyan lang at marami sa tatawag mo na ako si Ler Ancheta. Hello, Attorney Kausing. Good evening from Sweden. Fernando Oy, malaki ang bayad nila. Huwag naman siguro, wala namang bayad sa ANC. Ninin Kausing, go, go, go. Alexander Bacuites, watching from Las Vegas, Nevada. Sabi na Ninin, okay, don't worry, hindi naman mawala ang utak mo. License lang yan, magaling ka. Okay. Henry, maayong gabi, attorney, watching from Jensen. O maayong gabi dyan sa mga Jensen. Oy, ayaw nagkalimti na mga style ni Pacquiao. Hot doon, hurot gigamo dihatanan ka boxing ni Pacquiao. Boxidor pa naman na. Unsa ibig sabihin, anong ibig sabihin ng boxidor? Yun, kumanggan, hindi karatista na bukas ang palad. Okay. JRP Creatives, Fernando Oy, asan ebidensya mo? Okay, Crispin Rivera, Maya Pabengi, Dr. Engineer Toto Kausing, mabuhay po kayo. Ronald Rayos, alam po ninyo sa politika, walang malinis, may mga bahid, kahit sino kung siya ang pinagkaisahan. Host, galing-galing, sabi ni Argo, Eric Enrico Balicantos, good evening. Tapos, Astra, masamang tao sa mundo, maraming masamang tao sa mundo. Okay, tapos Carlito Arce Jr. Boss, bakit si Attorney Enzo may pagka-bias? Bakit parang nagiging one-sided? Ay, pasensya na lang siya. Opinion na lang niya yan. Nikito C. Castaños, pera lang. Okay, hindi ko alam kung may pera-pera. AC Attorney, hindi rin namin bubutuhin yung ibang senator na pinili ng si Duterte. 10 lang talaga ang bubutuhin namin. Okay? Long live TV. Sino ang sinabi mo na politiko na yon? Ayusin mo. Ayun. Sino mo politiko? Ayun, sinabi ko na si Ferdinand Ledesma Hernandez po. Ernesto Gabito, di naman talaga maintindihan kung paano sila pumipili. So Elena, bakit po hindi nila alam ng ANC? Long live, banggitin mo na lang name niya. Binanggit ko na po name niya, si Ferdinand Ledesma Hernandez po. Yan po sinasabi ko na ng agaw ng lupa. Romel Bengson, shout out po. Mary Jane Andrade, Japan, Konbanwa, mga Pilipino dyan sa Japan. Tapos si Omer, maupay na kulop, hapon na Roma, Italia. Omer, Bon Pomarigyo, hapon pala dyan. Oy, magaling mag-Latin magaling magsalita ng Italia si Pope Leo XIV.
at siya ay galing po siya sa Order of St. Augustine. At ang kanyang mga Augustine friars dito, father sa Pilipinas, itong tuwa. Lalo na siya, I'm shouting out kay Fray Anton Akupan, OSA, Order of St. Augustine. Siya po ang parish priest, ang lagi kong inatinan sa misa namin sa aming lugar kung saan ako nagsisimba. Siya dito sa siyang parish priest sa Baseco, Catholic Church. Judith Nongpi Aradanas, may lahing Ilocano kang gayem. May lahing Ilocano po ako. Ang Katoliko na apelyido ay parang Ilocano na ibang rabim. Yung Sintino din, Katoliko. Makalalag Florinda, maayong gabi sa tanan. Makalalang Florinda, Zakeo Makabante, Andre Casinlo. Tapos yan na po at magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Babalik po ako.